eto, kung matatandaan nyo, naging mainit na usapin itong si Arnie Tevez dahil po sa pagkakatumba mga kababayan kay Gob Digamo. At alam naman po natin mga kababayan na ito pong si Tevez ay nagtago po sa Timor-Leste. At ngayon nga mga kababayan, sa hinabahaba ng panahon, talagang nagkatotoo yung sinabi ni PBBM na makakapagtago nga itong si Arnie Tevez pero hindi siya makakatakas sa kamay ng batas. Lalo na at sa gobyerno ni PBBM, kapag nagkamali ka kahit sa ang sulok ka ng mundo magtago, mahuhuli ka. At ngayon mga kababayan, napatunayan ni PBBM na hindi lang basta salita yung sinabi ng presidente, kung hindi, talagang proven tested mga kababayan 100% napapanagot po talaga etong si Arnie Tevez at may ibalik na ng Pilipinas. So ngayon, eto daw pong si Arnie Tevez ay pinadeport ng Timor-Leste mga kababayan at ibabalik na dito sa Pilipinas or iuwi na dito sa Pilipinas para harapin yung kanya mga pagkakasala po dito. So ngayon, i-play po natin. Ito nakita nating balita galing po sa News 5 Everywhere. Sabi po dito, dating Congressman Arnie Tevez pinadeport ng Timor-Leste. So ba ito, i-play po natin. Ipinadeport na ng Timor-Leste ang dating mambabatas na si Arnolfo Tevez Jr. Ito ay dahil banta na raw sa kanilang seguridad ang pananatili ni Tevez doon. Tama. At live mula sa DOJ sa Maynila, nasa frontline ng balita yan si Camille Samonte. Camille, may impormasyon na ba tayo sa mga oras na ito kung nasaan na itong si Tevez? Ruth, lulan nga ng aeroplano ng ating Philippine Air Force itong si dating Congressman Arnie Tevez pabalik dito sa Pilipinas. Sa mga oras na ito, hindi pa nakakaalis yung aeroplano sa Timor-Leste pero inaasahan ang paglipad nito sa lalong madaling panahon. Nakaantabay na rin ng Department of Justice sa paglapag ni Tevez kasunod nga ng pagpapadeport sa kanya ng Timor-Leste. Pinangunahan ni NBI Director Jaime Santiago ang transfer of custody ni Tevez nang makalapag sila sa Timor-Leste pasado alas 12:30 Manila time. Mismong gobyerno na nga ng Timor-Leste ang naghayag na banta sa seguridad ng kanilang bansa ang pananatili ni Tevez doon na nahaharap sa patong-patong na kaso dito sa Pilipinas. Ayon kay Justice Secretary kasi nga naman mga kababayan, sino ba naman ang bansa na kukup-kup sa isang pugante na may matinding kaso sa kanyang bansa na inalisan or tinataguan mga kababayan? Siyempre kapag nga naman nakita ng Timor-Leste na sobra itong kasong ito ni Arnie Tevez, talagang ipapadeport nila yan. At ngayon, kung titingnan ninyo mga kababayan yung binitawang salita ni PBBM noon, talagang nangyari ngayon kasi napapanagot po ng Republika ng Pilipinas etong si Arnie Tevez sa kanya mga pagkakasala at mabibigat na kaso na isinampa laban po sa kanya. At kapag umuwi na siya ng Pilipinas mga kababayan, balik na po siya dito sa ating bansa, talagang haharapin na po niya yung mga mabibigat na kaso na isinampa laban po sa kanya patungkol po sa tumba mga kababayan kay Gob Digamo. Alam ninyo etong napakatinding issue na ito ni Arnie Tevez kasi kung wala talaga siyang kasalanan, hindi po siya tatakas at magtatago sa kamay ng batas. Kaso nga ang problema, nagtago po siya ng mahabang panahon at ngayon talagang natapos na yung kanyang pagtatago at mapapabalik na po siya ng Pilipinas. Secretary Boying Rimulya, hindi magiging balakid ang inihaing petition for writ of habeas corpus sa deportation order laban kay Tevez. Mas nananaig daw kasi umano ang executive function ng Timor-Leste na hindi dapat manatili doon ang isang undocumented foreigner na nahaharap sa kasong murder. Sa isang pahayag, iginiit ng spokesperson ng gobyerno ng Timor-Leste na ipadedeport nila si Tevez dahil wala siyang valid visa at kanselado na ang kanyang Philippine passport. Maaari raw masira nito ang bilateral relations ng dalawang bansa at implikasyon nito sa internal security. Baka rin daw maliitin ng ibang bansa ang kanilang aksyon para labanan ng transnational crime kung makikitang nagiging takbuhan ng mga nagtatagong individual ang Timor-Leste. Tiniyak naman ng DOJ na magiging patas sila at bibigyan ng due process si Tevez. Narito ang ilang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Rimulya. May due process lahat yan. We assured the executive of Timor-Leste that we will do things as
observing all the tenets of due process and fair play. Pinatay po yung 13 tao rito, kaya nga. hindi ho ito basta-basta pinag-uusapan at hindi ho ito ginagawang kampihan. Ang mahalaga po yung mga... Baka sabihin na naman ng mga DD-shit yan, ha? Baka sabihin na naman ng mga DD-shit na taga-suporta ni Tevez. Grabe naman yung ginagawa kay Tevez. Wala namang kasalanan. Tanim lang lahat. Ano lang, pinagbintangan lang kasi kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Maliwanag naman yung sinabi dito ni Secretary Boying Remulla. Marami mga nadamay at marami pong mga biktima. At yung mga biktimang yon, yung mga pamilya na naiwan ng mga nabiktimang yon ay humihingi po ng hustisya. At ngayon, dahil nga mga kababayan sa pagkaka-aresto nitong si Arnie Tevez dyan po sa Timor-Leste at pagkaka-deport ni Arnie Tevez, haharapin niya yung mga kaso na isinampa laban po sa kanya. So yung mga DD-shit dyan mga kababayan, sana lawakan ninyo, pangunawa ninyo, isipin nyo ng maraming beses bago po kayo magbitaw ng mga salita. Ano po, hindi porket panatiko kayo ni Duterte, kikwestiyonin nyo na lahat ng ginagawang maganda ng ating gobyerno. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pamilya na nawalan po ng kaya nga, sa buhay, magkaroon ng hustisya. Ruth, oras na dumating na nga sa bansa itong si Tevez, inaasahan na muli siyang haharap sa mga pagdinig sa patong-patong na kaso na isinampa sa kanya. Ruth? Camille, yung sabi mo mga kanina, nandun pa sa Timor-Leste yung eroplano na lulan si Tevez. May impormasyon ba ang DOJ kung sakali anong oras aalis o posibleng anong oras ang paglapag dito? Ruth, dun sa exact time nung arrival nung eroplano, walang sinabi or binigay ang Department of Justice ukol dyan. Pero ang sinabi ni Justice Secretary Remulla sa katatapos lang na interview namin sa kanya bago tayo umere, posible na sa Villamor lumapag nga itong eroplano at dahil nga military plane ito, posible rin na magkaroon pa ito ng refueling stop sa Davao. Baka nga sabihin mga kababayan ng mga taga-suporta ni Tevez mga kababayan at netong si Digong, nakidnap na naman si Tevez at dinala sa Pilipinas. Alam niyo naman mga kababayan, ang mga pag-iisip niya mga taga-suporta ni Duterte, ni Digong, laging sasabihin, kinidnap na naman, dinala na naman sa Pilipinas, ganyan na ba ang ating gobyerno? Wala nang patas na batas? Alam niyo mga kababayan, uulitin ko, etong si Tevez, kaya po siya na-deport ng Timor-Leste at binalik sa Pilipinas ay dahil may kaso po siyang napakabigat dito po sa ating bansa kaugnay sa pagkakatumba kay Governor Digamo. Ano po, alam naman natin mga kababayan na hanggang ngayon hindi pa sarado yung kaso ni Governor Digamo kasi nga nagtago etong si Arnie Tevez. Kaya naman, oras na dumating siya dito sa Villamor, dadalhin siya sa NBI para gawin yung tinatawag na booking procedure kung saan titignan yung kanyang pagkakakilanlan at titignan din yung kanyang kalusugan. Sinabi rin ni Justice Secretary Remulla na posible na ang kanyang custody and detention ay mapunta sa NBI. Yan po ang Express Report ni Camille Sabonte. Tuloy na po agad natin yan mga kababayan dito. Kasi 'di ba kung titingnan ninyo, sinasabi doon sa unang balita na tinalakay po natin na yung eroplano nitong si Tevez mga kababayan hindi pa daw po umaalis. Ngayon, pag-usapan naman po natin mga kababayan yung pag-uwi mismo ni Tevez ng Republika ng Pilipinas kasi nga yung tinalakay natin sa unang part ng bidyong ito yung pagkaka-deport kay Tevez dyan po sa Timor-Leste. So ngayon, sabi po naman dito mga kababayan sa News 5 Everywhere, eroplanong sinakyan ni Arnie Tevez nakatakdang lumapag sa Villamor Air Base. Anong oras mga kababayan at anong araw? So ito i-play po natin. Mamayang gabi, inaasahang lalapag ang eroplanong maghahatid kay dating Congressman Arnie Tevez mula Timor-Leste pabalik dito sa Pilipinas. Sinigpitan na rin ang seguridad sa Villamor Air Base kung saan lalapag ang eroplano. At para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si Gary De Leon. Gary, ano na ba ang sitwasyon sa mga oras na ito dyan? Pasado 1:00 ng hapon kanina nang isakay sa Philippine Air Force Flight 142 si dating Congressman Arnie Tevez sa Timor-Leste. Nakaposa ito sa kamay at may kadena sa paa ng isakay sa eroplano. Sinundo si Tevez sa mga tauhan ng Department of Justice at mga opisyal ng Presidential Communication Office ng Malacanang
Naiwan ang pamilya ni Tevez sa Timor-Leste at tanging siya namang isinakay sa eroplano. Ngayon ang tanong mga kababayan, since etong si Arnie Tevez ay nahuli na po at papunta na ng Pilipinas at possible na dumating yung eroplanong sinasakyan po niya mamayang gabi, sa tingin nyo mga kababayan, sino yung susunod or posible na susunod mga kababayan sa yapak nitong si Arnie Tevez sa mga susunod na araw or susunod na linggo or buwan? Eto mga kababayan, na comment below na lamang po kung sa tingin ninyo kung sino yung possible na sumunod mga kababayan sa yapak ni Arnie Tevez na maaaresto din po sa ibang bansa. Naging mahigpit naman ang seguridad sa Villamor Air Base kung saan maaaring lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Tevez. Inaasahan darating sa Villamor Air Base ang eroplano bago mag-alas 7 ng gabi. Dinampot si Tevez sa mga otoridad ng Timor-Leste nitong Martes ng gabi. Nakayapos po. Ang dating mambabata sa multiple murder case dito sa Pilipinas, kaugnay ng pagsuslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at noong March 2023. Ang pamilya ni Tevez umaasa na magiging ligtas ang kongresista pagdating ng Pilipinas. Umaasa rin sila na makikita ito at makakausap agad ng kanyang abogado. Gary, ano daw ang inaasahan na susunod na mangyayari paglapag ng eroplanong sinasakyan ni Tevez dyan sa Villamor? Group mula sa Villamor, itong proseso si Tevez tulad ng pagkuha ng mugshot at fingerprint dito, dadalhin sa medical examination at pansamantalang ilalaga sa isang custodial facility bago ito harap sa korte kung saan dinirinig ang kanyang kaso. Pero bago yan mangyari, maaaring dumaan sa Davao ang eroplanong sinasakyan ni Tevez para mag-refuel. Kanina rin, nakita natin ang mga PSG at convoy na may numero 1 na pumasok sa Villamor Air Base. Tumabas din ito matapos ng 10 minuto. Kapag nagkataon route, kung tama ang ating tingin, maaaring si Pangulong Bongbong Marcos ang sasalubong ngayon kay Congressman Tevez. Saan ka pa? Saan ka pa, Arnie Tevez? Saan ka pa, Arnie Tevez? Si PBBM pa ang posible di umano na sumalubong sa pagdating mo sa Pilipinas. Alam nyo mga kababayan, ito malaking sampal to kay Arnie Tevez. Bakit? Na si PBBM ang sasalubong sa kanya. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una, di ba nagbitaw nga ng salita etong si PBBM noong tumakas etong si Arnie Tevez. Ano yung sinabi ng presidente? Makakapagtago ka pero hindi ka makakataka sa kamay ng batas. At ngayon, nangyari na. Partida mga kababayan, paglapag ng eroplano ni Tevez, dyan po mga kababayan sa may Villamor Air Base, ang possible na sumalubong sa kanya di umano ay walang iba kung hindi si PBBM. So ngayon, sampal ng matindi yan kay Arnie Tevez kasi nangyari yung binitamong salita ni PBBM noon. Yan po ang Express Report ni Gary De Leon. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam. Ayan mga kababayan, na maliwanag na ayon po dito sa nakita nating balita, possible na mamayang gabi dumating ang eroplanong sinasakyan ni Arnie Tevez galing po sa Timor-Leste, diyan po sa may Villamor Air Base, at possible na di umano ang sumalubong kay Arnie Tevez si PBBM daw. Di umano mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Pero ang maganda dito kasi mga kababayan, ang presidente ay hindi nagsasalita ng tapos. Bakit? Kasi yung binitawan ni PBBM noon na makakapagtago si Tevez pero hindi makakatakas, nangyari kasi mapapapanagot na sa kamay ng batas. Ito pong si Arnie Tevez. So ngayon, magandang balita po yan para do sa mga pamilya ng mga or mga naiwan ng mga biktima na pamilya na humihingi po ng hustisya. Mapapapanagot itong si Arnie Tevez once na dumating na po ito ng ating bansa.